Okay, magbike naman tayo papunta sa kung saan ito papunta. Nakalimutan ko na. So, nasa apartment pa ako. Apartment complex pa. Kita nyo dyan, may mga private na mga sasakyan. May-ari niya yung mga Hapon. Merong iba yung foreigner, yung taga-Vietnam. And then, tignan ko kung saan ako liliko. Lumiko ako sa right, so hindi ito papuntang work, but saan kaya ako magbabike papuntang, kasi may malapit na supermarket na tinatawag natin Gyomusupa. Doon, malamang doon ako pupunta. Yan, diba? Dahan-dahan ako. Mga 1 minute lang ata yung papunta doon. Ganun kalapit, guys. Kaya ang mahal ng rent ko sa apartment. Kasi malapit ako sa mga establishmento. Like, supermarket, mga mall, ganyan. Mga second-hand street, gano'n. Diba? So, sa right na ako. So, maganda dun kasi meron siyang bike lane. I mean, hindi talaga siya like, hindi ka makikipagkompetensya sa mga sasakyan kasi malaki-laki ng konti yung daanan ng bike. So, dyan. I think yan. Diba? Papunta na, gabi na yan siya kasi bukas na yung mga ilaw. Diba? Tapos mag-right turn ako. Tapos, yan na siya. Tapos, ipapark ko lang siya saglit dyan. Tapos, bibili na ako ng mga kailanganin ko. Eto naman, umagang-umaga. Hindi ko lang kung saan ako papunta nito. Malamang sa work. Or, galing sa apartment ulit. Diba? Bike lang ng bike. Nagplan talaga ako na video ng mga pagbabike ko, tapos ipopost ko siya. Hindi ko alam kasi pagdating ko ng Pinas hindi naman din ako makakabike, so maganda mag-reminisce ng mga videos na kung saan nakakabike ako. And then ayan, diba, ang view ko dyan is patag na taniman dyan sa right, and then sa left yung mga resident area, apartment area. Maliit lang yung daanan niya. Tapos sa right, sa left, mayroong kanal. Meron silang special drainage dyan or something para sa mga taniman nila. Dyan nagmumula yung mga tubig. So, hindi nila dinidiligan yung taniman. Kundi, may kusang dumadaloy na tubig doon. Sa Pilipinas, may ganyan din na system ata, water system. Ganun. And then, yan. So, medyo bako-bako yung daanan, no? Patag naman siya, pero may parte pa rin na hindi ka nais-nais. Meron tayong yan, garbage area nila. Meron siyang takip. Diba? So, sa panahon na yan, patag pa ang nasa ride ko. Wala pa nakatayong mga bahay. Kasi, nung dumaan yung dumaan yung year ata, nagtayo doon ng ng mga bahay-bahay. So, bali nalagdagan talaga ng mga residente dyan sa lugar ko. So, ito papunta ata to sa either sa 7-Eleven or sa ang tawag doon, Watson. Hindi naman Watson. Ay, may kotse na kasalubong ko. Sa Lawson, yun, tawag niya Lawson, convenience store nila. Tingnan natin kung liliko ba ako or hindi ako lumiko, bagkos dumiretso pa ako. Ayan, dire-diretso lang. Ayan yung mga view ko. Halos wala talaga akong makita mga tao dyan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala akong makitang taong kasabay. Unless super umaga. Ayan, mga sasakyan lang, ganyan. Kasi mostly sa kanila, nakasasakyan. Malimit mo lang silang makitang magbike, especially sa adult, kasi mga bata lang yung nagbabike. And early morning silang pumapasok. So, ayan, meron ako nakasabay na sasakyan. I think papunta ako nito sa work ko ata. Kung hindi ako nagkakamali. Tingnan natin. Kung liliko ba ako sa right. Kasi sa right na yun eh. So, ayun, lumiko nga ako. May work nga akong time na yan.
Alam mo yung pag naiisip mo na may work ka pa pala, ganyan, parang naghihina ka. Ayan, so yung parking area, tapos diretso na sa work. Ayun yung mga sandaling naisip ko na ayoko pumasok sa work. Pero pag wala naman akong work, gusto kong pumasok sa work. Ganon ang feeling, baliktad siya. So, ito naman is galing sa work, papauwi na. Umaga pa rin, 'di ba? Kasi feel ko morning shift or early shift ako. Ganon, 'di ba? Yung sinag ng araw na nakikita pa natin. Then, kitang-kita siya parang klaro. At maganda siya sa paningin sa screen. Pero kung sa na yan, diyan ka mismo nagbabike, syempre masakit yan sa mata. And then plus malamig pa. I bet malamig nung panahon na yan. So yan, bike lang ng bike, ganyan, dahan-dahan pagbabike. Diba? Walang katao-tao. Feel ko nga nun, ako lang yung tao dun eh. Yung sa dami-daming bahay, pero ako lang yung tao. Like walang naglalaro sa labas, walang mga bata, kaunti lang yung mga bata. Minsan may nakikita akong mga matatanda na lumalabas, yung nagdidilig, ganyan. Nag-aayos-ayos sa labas ng bahay nila, ganon. Pero malimit lang din yun. Hindi katulad sa Pilipinas, sobrang dami. At hindi ka makakaramdam ng pagkalungkot, syempre, kasi malapit lang ang pamilya sa Pilipinas. Yan, lumiko ako dyan. May nakasalubong ako sa sasakyan na pa-left turn ako para so tumigil siya, di ba? So, maano sila, yung marespeto, may manners. Kahit mga sasakyan doon, mga nagdadrive na sasakyan. Hindi, malimit lang silang bumisina. Yan, so, lang ako, dire-diretso lang dyan. Tapos, kasi nga, dyan, probinsya, halos walang stoplight. At, tao dyan, ka lang, usang loob na dumistansya magbigay ng, way sa mga tao, sa mga sasakyan, kung kinakailangan. At dyan, diba, ang ganda ng tanawin ko, bundok, mga green na buhak na damo, mga bahay, poste, halos ganyan din ang view sa Pilipinas. Pero meron siyang pinagkaiba na hindi ko lang maintindihan kung anong pinagkaiba. Siguro sa dami ng tao, sa establishmento din na nakikita ko. Dito, kitang-kita ko yung araw, kitang-kita mo yung damo-damo, ganyan. Tapos, yung daanan, di ba? Pero halos walang tao. Yung mga taong yun, kung yung gusto mong makipag-connect sa kanila, makikita mo dito yung isang tangke ng gas yan. LPG ate nakalagay. So, yun yung balit, pinagkukunan ng gas, na ang gas, ang source din ng pagluluto nila, pagluluto ko din nung panahon na yan. Diyan, halos malapit na ako sa apartment ko. Ayan. Konting, na lang, pagbabike, diba? Hindi ko makalimutan itong bahay na to. Meron silang aso dyan eh. Yung malaking bahay na yan. Na nangayayat na. Nasa labas parate. O, diba? Yung palikod na. Parite na naman. Tapos may lumang bahay dyan. No? Sabi na yung nakatira daw doon, yun ang mayari ng apartment na tinitira namin. Yan, dalawang row house. Matatawag mo siyang apartment row house. Kasi, siya, dikit-dikit. And, siya, yung dalawa, A and B. So, nag-stop ata ako dito. Hindi ko alam kung bakit. Parang may kinuha din ata ako. So, bumaba pa ako noon. Tapos, iniwan ko lang ata naka-on yung camera. So, tingnan natin kung anong ginawa ko. May kinuha ata ako. Tapos, yan, bumaba ako. Pumunta ako sa loob. Mabilis ng bako. Ay, naalam ko na. So, dito, sa bahay ni Randall, pumunta ako sa bahay niya. Tapos, meron ata akong binigay. Hindi ko alam bakit ito.
ginawa. Galing ako sa work noon. Tapos, meron akong binigay. Nakikita mo dito, merong ano, no, yung parang bike ng bata. Kasi merong nakatira siya na ano, magpamilya. Vietnamese sila. Tapos, minsan nakikita ko naglalaro yung mga bata. Isang ano, batang babae, tsaka maliit na batang lalaki. Magkapatid sila. Tapos, ano, sila lang yung nagdadala ng ingay sa, ano, sa paligid namin. Which is, maganda naman kasi sobrang tahimik. Siyempre, ano, minsan kailangan mo ng makarinig ng, ano, ng mga ingay para hindi ka maturete sa katahimikan, di ba? Gano'n. So, papunta na ako saan kaya? Saan kaya destination ko nito? Hindi ko nga din alam eh. Parang, uuwi na ba ako? Ganon. Oo, parang nag-stop over ako. Oh, yes. Tatapos na. Tapos, meron pala ako nakasalubong ng ahas dito. Bali, 2 beses ako nakasalubong ng ahas sa bahay, sa likod ng bahay ko, tapos dito dyan sa daanan na yan. So, ito naman, hindi ko alam kung saan ako pupunta dito. Parang naulit na ba to? Hindi ko alam ha. Tignan natin. Ayun, so, parang papunta ata ako dito sa Lawson. Ito na yung papunta sa Lawson. Galing sa apartment ko. So, umulan siya kanina. Ayan. So, steady lang ang pagbabike papunta sa Lawson. Lawson doon ay convenience store nila. So, hindi ako naka-video doon. Never akong naka-video sa loob. Parang bawal ata mag-video. Ganyan. So, ito pa rin yung tanawin ko. Kalangitan, taniman, tapos daanan, sementadong daanan, poste ng kuryente, kanal ng daluyan ng tubig na papunta sa taniman, konektado sa taniman, mga bahay, mga residente na hanggang sa 2 palapag. Yan. Tapos, ang harapan ng bike ko, yan, syempre may basket dyan, pero hindi siya ganun kalaki na kakasyang lahat ng pinamili ko galing sa grocery. So, ayan nga. Meron din tayo makikita siya mga sasakyan. Ganyan. Na nakaparada. Dyan sa lugar na yan. Parang may tao din ata kung nagbabike. Estudyanteng nagbabike na lalaki. May basurahan sila dyan. Nakalagay. Gawa sa metal. And yan. Malawak na lupain na wala pang nakatirang residente. At saka, ayan. So, dire-diretso lang tayo dyan. Dire-diretso. Ayan, tapos, ayan, halos na kabisado ko na yung mga bahay dyan. Kulang na lang pati yung plate number ng sasakyan nila eh. Kabisaduhin ko sa paulit-ulit na pagbabay, paulit-ulit na pagpunta pa rito, ganyan. Pati yung mga bahay, nakikita ko mga bahay, ganun at ganun pa rin. Sa loob ng halos 4 na taon na nilagi ko doon. Iyon at iyon ang nakikita ko. Kaya minsan, iniisip kong pumunta sa syudad para iba naman ang makita ko. Kasi minsan talaga na matotorete ang utak mo sa paulit-ulit na senaryo. Yung para bang walang ibang makita. Wala kang ibang marinig. Wala kang ibang view sa buhay mo. So, tatawid na tayo dito sa tulay. Sa lugar ko, halos ang daming tulay. Isa ito sa parati kong dinadaanan. Meron pa isa sa left ko, tapos sa right din. So, ayan. Kasi nga may mahabang ilog dito na tinatawag nilang Sumoto River or Sumotogawa. Tapos, pababayan siya. So, dire-diretso lang. Wala nang pagpedal. Ganyan. So, marami pa rin bahay, diba? Ayan ang signature na bubong ng hapon. Tapos, meron pa dyang isang mini torii gate, diba? Tapos, may kasalubong na sasakyan. Tapos,
Tapos pa-left turn tayo dyan. So, again, mga palayan na naman. Minsan, ang nakikita ko dyan, mga sibuyas. Feel ko sibuyas ata to. Hindi lang masyadong clear sa screen. Pero sa, ayan, meron pa din siyang dyan, yung mirror na sa traffic. Tapos may mga bulaklak din dyan. O, diba? Nakikita natin. Parating iyan ang view ko sa araw-araw na pagbabike. Tapos, mga sasakyan ulit na nakaparada. Kasi parang may pabrika ata dito sa left. Tapos, yan. Sigurado, ganun pa rin yun doon. Ganun pa rin yan. Walang pinagbago. Diba? Kasi probinsya kasi ito eh. Diba? Yan. Tapos, dito, meron tayong stoplight. So, meaning, ito ay isang main road. Yan. So, meron tayong, pedestrian lane. So, naka-red light siya. So, mga tiyansa. Ano yun tawag doon? Estimate ko. Tiyansa. Ano ba yung term na yun? Basta estimate ko ata, tansya. Ayun, tansya ko mga ilang minuto ba? 5 minutes or 2 minutes ata ito sa paghihintay. Pero hindi naman masyadong matagal. Tsaka meron ako mga dito, clue. Kapag nag-red na yung daanan dyan, yung mga jeep, yung stoplight ng jeep, kapag ka nag-yellow na siya, so malapit na akong tumawid. Okay, so sa harapan natin, nakikita, tanaw na natin yung Lawson. Yan, nag-green light na siya, so pwede na ako tumawid. Diba? O, yan, green light. Parating ganyan ang scenario ko, nakikita ko sa araw-araw. So, ayan, Lawson, nakita natin yung signage niya na hindi masyadong clear. So, dumediretso ako dun sa parking lot ng bike. Yan, konting liko, tapos, yun na. Park na ako, tapos bili konti. Hindi ko alam kung anong bibilhin ko dyan. Kalimutan ko na. Pero yan yung pang araw-araw ko na pagbabike.